can make me look. And on and on and on. Una, dos, tres, hey! We are heroes tonight. There's a reason why we lose. We are heroes tonight. There's a reason why we lose. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the water. Oh, yo! Pang off-road ba na motor ni Kawasaki ang hanap nyo? Baka ito si KLX 150 2024 model ang para sa inyo. So in this video guys, syempre pag-uusapan natin dito yung specs, features at syempre yung updated price. So without further ado, let's start this video. Marahil marami sa inyo ang gustong bumili ng pang off-road na motor pero nag-aalangan dahil baka hindi abot ng height nila. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung height natin is 5'5" at ilalagay ko na lang din sa screen yung kanyang seat height. So check natin yung seat height nito kung abot ba if ever meron kayong height na 5'5", 5'4". So ayan guys, abot naman natin. Yan nga lang, naka-tiptoe tayo. So if ever meron kayong height na 5'5" guys, walang ka-problema kasi abot nyo naman. Tapos, ang isa pa sa nagustuhan ko dito guys, malawak yung turning radius niya at saka madali lang siyang i-maneuver. Magaan lang din for me. So, ayan. So, if ever meron kayong height na 5 flat, abot nyo pero siguro naka-tiptoe talaga kayo dito. Or else, ayan, nakaangat yung isang paan nyo. So, ayan guys. And if ever meron kayong taller height, much better. So, yung una kong nakita itong si KLX 150 guys, na-inlove kaagad ako dito sa kanyang color combo. Kasi alam niyo naman ako guys, mahilig talaga ako sa mga dark color, especially black and gray. And sa mga mahihilig yan sa mga dark color, bagay na bagay itong bagong KLX 150 2024 model. So, before ang lahat guys, umpisa muna natin dito sa kanyang technical specification. Of course, this motorcycle is powered by 144cc, 4-stroke, air-cooled, single overhead cam, single cylinder. Ito ay merong lakas na 11.53 horsepower at 8,000 RPM and max torque of 11.3 Nm at 6,500 RPM. Tapos ito guys ay merong timbang lamang na 119 kilograms, kaya naman kahit lady rider ay kayang-kaya itong i-maneuver. Meron din itong malaking fuel tank capacity na 6.9 liters, kaya naman kung dadalhin nyo to sa long ride ay hindi ka na mabibitin pa. At sa mga nagtatanong, this one guys is carb pa rin. Ayan, so ayan guys, kasi marami nagtatanong, nakalimutan kong ilagay doon sa last vlog ko ng KLX 150 kung naka-carb or FI, naka-carb pa rin po siya. Ayan. And dito naman tayo guys dumako sa kanyang mga features. Of course, this one is merong class first LED headlamp. Ayan. So kita niyo naman guys, napakaganda ng headlamp niya. Plus, meron siyang napakagandang new digital console panel. Ayan. So for me, advantage yan para nang sa ganon, modern design, maangas sa forma at mas madali mo nang mabasa yung mga information ng dashboard. At meron siyang slim and lightweight body. So, ayan guys, since siya po ay slim na, magana lang po talaga yung timbang niya, which is 119 kilograms. At ang isa pa sa nagustuhan ko dito guys, meron na din siyang knuckle guard. Ayan, pang-protekta sa knuckles niyo kung gagamitin niyo to sa off-road, no? At isa pa dun guys, meron din siyang guard dito sa engine. Pang-protect din yan sa bato-bato na hindi madali matamaan yung engine ng motor ninyo. Plus, isa pa guys is, ang nagustuhan ko sa kanya, inverted telescopic fork na din yung suspension niya sa front. And dito naman is naka-rim yung gulong niya.
Single disc with dual pat piston brake caliper. May harang din yung kanyang suspension guys para hindi madaling matamaan ng bato-bato. And this one is IRC yung brand na may tire size guys na 2.75 by 21, no? So dito sa headlight, yung decals niya black, yellow, green combination. So nag-proportion talaga sa kulay ng body niya. Tapos sa kanyang turn signal bulb type pa rin. So comment down below by next year gusto niyo ba tong i-upgrade ng LED? I want to know your thoughts below. Sa side, ito yung side niya guys. Yung slim body niya. Ayan, tapos meron siyang decals dito na KLX 150 at dito din. Ayan, 'di ba? Napaganda. Tapos may nakalagay dito na X. Tapos dito, ito yung foot peg ng driver. Syempre yung kanyang cambia, side stand. Syempre ito ay wala ng center stand. Foot peg ng angkas. Tapos dito tayo sa kanyang handlebar. So, since siya ay pang off-road na motor, syempre hindi mo naman maaasahan na hindi ito naka-naked. Of course, naka-naked talaga to. So, silver yung handlebar. Nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal, switch off, at saka yung horn. Pagdating dito, ito yung choke niya guys. So, yung gamit nito, if ever nalamigan tong motor na to at hindi mapaandar, i-activate mo lang yung choke, saka mo i-electric start or i-kickstart. Tapos, ito yung kanyang clutch, brake, lever, and kill switch off activated horn. So, yun nga lang guys, wala siyang pass light. Tapos, andito yung kanyang ignition, traditional pa rin. Sa seat naman, nag-complement yung kulay ng seat sa kulay ng body fairings niya. So, nakatutun dyan guys, naka-leather dito, tas naka-rough dito, tas may pangalan na Kawasaki. Next, dito tayo. Dito sa gulong niya dito, ayan, naka-rim pa rin. Pero mas pinalaki yung tire sa likod na may tire size guys na 4.10 by 18. Tapos, may cover pa rin naman yung kanyang chain at ginamitan siya ng monoshock swing arm suspension sa likod. Pagdating naman dito sa tail, ganun pa rin naman, bulb type, tapos brake light is bulb type, may ilaw ng plaka dito. May ilaw ng plaka dito guys para mas visible yung plate nyo habang nagra-ride kayo sa gabi. Tapos may reflector for added visibility during your night ride. At pagdating dito guys, ayan, ito yung tambucho niya, same pa rin ang design ng dati. May parang cover pa rin yung tambucho ng fairings niya, no? For me, goods na goods yan. May heat guard din para sa legs mo or sa legs ng angkas mo na hindi madaling mapasok. And dito, single disc and single pat piston brake caliper. Tapos ayan guys, yung kanyang napakagandang swing arm. Tapos dito, ito yung brake pedal. Tapos yung foot peg ng driver, foot peg ng angkas, pwede mong i-fold kung wala kang angkas. At syempre, pagdating naman dito, may harang dito. Para sa ganon, pag pinapaandar nyo to or tumatakbo tong motor na to, hindi madaling mapaso yung legs nyo kasi umiinit to. At, ayan, sa mga nagtatanong, itong motor na to ay pwede ba sa street or street legal ba tong motor na to? Kasi marami na curious or nako-confuse pa na si KLX 150 ba daw ay street legal? Well guys, yes, siya po ay street legal. Ito po ay pwede sa kalsada, no? So hindi kayo mahuli dito. Iba po din kasi yung motor na pang motocross, yung walang mga headlight, tapos walang mga, alam niyo na, walang mga dashboard. So plain talaga dito, tapos wala din siyang taillight. Ayan. So, kung interested kayo dito kay Kawasaki KLX 150 2024 model, ito po ngayon guys ay nagkakahalaga ng, ayan, 136,800 is spot cash. Pero kung gusto nyo ng installment, down payment is 29,300 at monthly sa 3 years na 5,432 at rebates na 200. So, itong motor na to guys ay available lamang sa may Motor Trade Santo Tomas. So, ilalagay ko na lang yung full address sa screen at phone number. So, meron bang pinagbago dito? Para doon sa blue na una kong na-review, wala naman po, yung kulay at saka decals lang. So, ayun na, guys, natapos na nga natin ikutan si Kawasaki KLX 150. Ano yung masasabi niyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya yung consider nyo bilhin ngayong 2024? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa na kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So, yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!